Hallelujah. Once again, mga kapatid, happy Sabbath sa ating lahat. At sa araw na ito, meron na naman tayong pagninilay-nilayan na salita ng ating Elohim na siyang patuloy na magbibigay sa atin o nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, pag-asa, guidance on how to follow His decrees, how to follow His will. Ika. So, dadako tayo ngayon sa Torah. Babalikan natin ang ikalimang aklat na sinulat ni Moses na siyang pinapaalala niya ang lahat ng mga iginawad, mga tuntunin na ibinigay sa kanila mula sa umpisa ng pagtawag ng ating Elohim kay Moses na may palabas ang mga Israelita sa bayan ng Ehipto. So dito mga kapatid, ating titingnan ang nagiging controversial ito na bahagi ng Torah na sinasabi ng karamihan ng Christianity na hindi na tayo sakop sa lumang tipan dahil nga nasa bagong kautusan na tayo, nasa bagong tipan na tayo. Ang palaging pinangangalandakan ng karamihan ay yung New Testament dahil yun daw ang nagiging basihan dahil ang Misaya ang tumupad sa nakasulat sa Torah, which is hindi naman tayo disagree doon. Tayo masasabi natin na tama naman na ang Misaya ay siyang imahe ng Torah. May mga nagsasabi pa nga na He is the living Torah sa kanyang kapanahunan nung siya'y pumarito sa lupa sa unang bisis, nagkatawang tao, nagkatawang lupa. Okay? So kung bakit natin nasasabi mga kapatid na isang controversial itong ating babalikan, dahil sinabi nga ng karamihan, lalong-lalo na sa Christian community, na ang Torah ay para lamang sa mga Israelita. Ang iba sa kanila nagsasabi, o karamihan sa kanila, nasa bagong covenant na raw tayo ngayon sa ating henerasyon dahil sa Misaya. Ngunit bakit niretain nila ang isang bahagi ng Torah, ang commandments o ang utos about tithing, okay, about sa ikapo, about sa 10%, kung bakit meron tayong mga naoobserba kung bakit niretain, dahil nga nakasulat naman din sa Torah na ang ikapo, ang bahagi ng ikapo ng tithe ay para sa mga Levita, para sa mga naglilingkod sa temple ng ating alayam. Okay? Ngunit titingnan natin dito sa sinabi ni Moses ng pinapaalala, inulit niyang pinapaalala sa mga Israelita ang specific na gawain patungkol sa tithing. Okay?
patungkol sa ika-10. Okay, babasahin natin. At bibigyan natin ng ating mga pangunawa, pag-uunawa, maging kayo man na nakikinig or makakapanood sa video ito. Okay. In chapter 14 ng Deuteronomy, Book of Deuteronomy, verse 22 hanggang 29, babasahin natin kung ano ang tinuran, ano ang sinabi ni Moses patungkol sa tithing. Okay. Verse 22. Okay, verse 22. You must be certain to tithe all the produce of your seed that comes from your field year after year. In the presence of Jehovah, your Elohim, you must eat from the tithe of your grain, your new wine, your olive oil, and the firstborn of your herds and flocks, in the place he chooses to locate his name, so that you may learn to revere Yahweh your Elohim always. When he blesses you, if the place where he chooses to locate his name is distant, you may convert the tithe into money, secure the money, and travel to the place Yahweh your Elohim chooses for himself. Then you may spend the money however you wish, for cattle, sheep, wine, beer, or whatever you desire. You and your household may eat there in the presence of Yahweh your Elohim and enjoy it. As for the Levites in your villages, you must not ignore them, for they have no allotment or inheritance along with you. At the end of every 3 years, you must bring all the tithe of your produce in that very year, and you must store it up in your villages. Then the Levites, because they have no allotment or inheritance with you, the resident foreigners, the orphans and the widows of your villages may come and eat there. Feel so that Jehovah your Elohim bless you in all the work you do. Okay. Hopefully mga kapatid malinaw. At pwede nyo namang basahin din ito sa sarili ninyong mga Biblia, ang ating binabasa ngayon sa anumang translation. Ang ating binasa ngayon na translation ay ang New English Version. Okay. Ngayon, ang ating nalalaman about tithing, ako mismo, mga kapatid, ang una kong nalalaman about tithing is yung sinulat ni Prophet Malakay sa Malakay 3. Yung sinabi doon sa chapter 10 ng chapter 3 verse 10 ng Malakay. Na sinabi doon ni Malakay, sinabi ng ating Elohim, ng ating alayam, sa pamamagitan ni Malakay na bring all that tithe. Okay. Dalhin ang lahat, ang buong ika-10 sa bahay na binigay, sabi nga dito ng Deuteronomy, na chooses place, ang piniling lugar ng ating Elohim na nandoon, binalaan ng, o kung sa Bisaya pa, gibalaan
gibalaan niya, or he was make it holy. Nagiging banal ang lugar na yun dahil doon niya ini-establish, doon niya pinakilala ang kanyang tunay na pangalan. Okay? Kaya doon sa Malakay 3 chapter 3 verse 10, na sinabi doon ng ating Elohim na dalhin nyo ang buong tithe, ang buong ikapo ninyo. May pagkakaiba ba dito sa sinabi ng ating Elohim kay Moses? Wala. Ganon din, dalhin ang buo. In verse 22, sinabi dito, you must be certain. Kailangan talaga ninyong itabi ang ikapo. Kailangan talaga ninyong magtabi ng ikapo sa lahat ng na-produce ng inyong fields. Dahil mga magsasaka naman halos ang mga Israelita noon. Di ba? Pero may specific instruction ng ating Elohim dito. Kaya nasasabi natin kanina, mga kapatid, na ito ay controversial na topiko dahil pinagtatalunan ito sa Christian community. Pinagtatalunan ito. May mga nagsasabing hindi na tayo dapat magtabi ng ikapo. Hindi na tayo magbibigay ng ikapo dahil may mga pagtuturo na ganun dahil nasa bagong tipan na raw. Excuse. Ang iba nagsasabing hindi na natin pwedeng sundin ang Torah, pero niretain ang tithing, nakabahagi ng Torah. Maraming mga pagtatalo-talo kung magbibigay pa ba ng ikapo o hindi na. Ang iba nagsasabing hindi na. Ang iba nagsasabing ito ay utos. Ngunit isang kautusan lang ang sinasabing naritin, ang ikapo lang in the Christian community. Paano ang ibang mga kautusan? Sinit aside. Hindi man lahat, pero karamihan sinisit aside. Dietary, lalong-lalo na dietary law, wala. Maliban sa Seventh-day Adventist na grupo. But karamihan Christian sect, sa sikta ng Christianity, halos lahat sinipa na ang dietary law dahil may nakasulat daw na nilinisan na lahat ng ating hayam, ng ating Elohim, ng pagkain. May mga argumento, may mga bersikulo silang binibigay, which is contextually, kung babasahin natin ng masinsinan, ng buong taos-pusong pagbabasa, contextually, hindi nilabag, hindi kumbaga hindi sinipa, hindi binago ng ating Elohim ang kanyang utos mula pa noon about dietary law. Marami pang kautusan ng ating Elohim ng ating alahayam doon sa tinatawag na lumang tipan na hindi na sinusunod ng mga sikta ngayon dahil sinusunod na lang ang bagong tipan. Ang lumang tipan ay isang isang pagbabalik tanaw.
references na lang sa mga nakasulat sa Bagong Tipan, sabi nila. Ngunit ang ating Misaya mismo ang nagsasabi sa Matthew 24, Heavens and earth will pass away, but the words of Elohim remains forever. Selective ba ang pagsasabi ng ating Misaya that the words of the Almighty remains forever? I don't think so na ito ay selective. Lahat ito ay pinapatupad at natutupad. Kaya dito mga kapatid, sa ating binasa, meron tayong nakikita dito na hindi nasunod ng mga nagpapatupad ng ikapo. Unang-una, dito sinabi ng ating Elohim na you must certainly, okay, you must be certain to tithe all the produce of your seed. You must. Pero para saan? Sabi ng karamihan, para may makain doon sa tahanan ng ating Elohim. Tama, eksakto. Iyon ang sinabi ng ating Elohim doon kay Propeta Malakayas. Malakay. Yun. Bakit? The Levites and the priest has no inheritance. Wala silang inheritance. Wala silang bahagi sa mga lupain na binabahagi. Nung bahagi na ito ni Joshua sa tribo ni Israel, wala. Way pahat. Walang parte na lupain na ibigay doon sa mga Levita, sa tribe ni Levi, dahil sila ang naka-assign to serve doon sa templo, sa tabernakulo. Buong buhay nila meron silang specific na gawain, kaya hindi na sila pwedeng gagawa pa sa gawain ng isang farmers o ng isang workers on the field. Iba ang nakatuon sa kanila. Kaya lahat ng tithing, lahat ng ikapo ng bayan ni Israel, sila'y babahagian. Dito sa ating binabasa, hindi tayo nagbibigay ng sariling suggestion dito. They will taking care. Kailangan silang i-take good care ng mga mamamayan. Saan mang komunidad, kung dito sasabihin natin isa-isang syudad, aalagaan sila ng mga mamamayan. Babahagian sila ng kanilang ikapo para sa kanilang pamumuhay. Di po ba? Malinaw ang tinuran dito. Malinaw ang nakasulat. Okay? Saan gagastusin ang ikapo? Anong paggagasa ang nararapat sa ikapo? Sa malaking picture, paano kung ipipicture out natin ang paggamit ng ikapo
Hindi lang ito para sa mga Levita, sa ating nababasa. Diba? Maging tayo mismo na naglaan ng ikapo, makakapag-avail or ma-i-enjoy natin ang ikapo na yun. Dahil yun ang nakasulat, yun ang sinabi. Diba? Sabi dito, you must be certain to tithe all the produce of your seed that comes from the field year after year. Walang sinabi dito week after week. Pero ang nakasanayan natin week after week, di ba? Paano tayo magsasaya kung week after week? Makakabili ba tayo ng kung ano man ang gusto natin na makapagbigay ng kasiyahan? Kaya nga mga kapatid, di ba, sa three major pilgrimage na meron ang mga Israelites, sinabi ng ating Elohim, lahat ng mga lalaki, lalong-lalo na sa kapanahunan ng Pentecost or First Fruit Festival, sa Feast of Tents, known as Feast of Tabernacle, Passover, hanggang unleavened bread. Sinabi ng ating Elohim, walang pupunta na mga lalaki na walang dala. They do not come empty-handed into the place that our Heavenly Father, that Jehovah established His name. Ibig sabihin doon sa known as ngayon sa atin Jerusalem. Dahil doon naitatag ang templo ng ating Elohim. Kapistahan yun. Kung kapistahan, kasiyahan. Kasama ang pagsasaya. Walang pag-aayuno doon sa ating nababanggit na kapistahan yun, yung three pilgrimage, major pilgrimage na tinatawag nila. Don't get me wrong, lahat ng kapistahan ng ating Elohim na kanyang sinit, kanyang itinalaga, lahat yun big events, walang small. Don't get me wrong. Nasasabi lang natin na yung sinasabi nila, dahil may nagsasabi nga, dahil may nakasulat naman talaga doon sa Book of Matthew na na-emphasize itong tatlong kapistahan na kailangan talagang pumunta sa bayan ng Jerusalem, ang mga head of the family, ang mga lalaki. At doon dadalhin, hindi lang mga lalaki, di ba? Sa panahon na pumunta nga si Joseph at saka si Mary sa kapistahan ng Passover at saka unleavened bread, di ba, kasama si Mary sa kapistahan, lalong-lalo na nung ipinanganak ang ating Misaya, sa kapistahan ng Kubol, kapistahan ng Tents, Feast of Tents or Feast of Tabernacle. Silang dalawa, ni Joseph at si Mary, ang pumunta doon. At tinaon yun ng mga Romano ng kanilang pagbibilang, kanilang census. Dahil alam ng mga Romano
na magpupunta talaga ang lahat ng lipi ni Israel sa Jerusalem dahil sa kapistahang iyon, the Feast of Tents. Kaya hindi December 25 naisilang ang Misaya. Mesiyas hindi December 25. Naisilang ang ating Misaya sa kapistahan ng mga kubul. Okay? So, sa ibang video na natin tatalakayin yun, mga kapatid. Okay, napahapyawan lang natin dahil sa panahon nga na ito, lahat ng mga head of the family or even the couple or even the family would come into Jerusalem. Pupunta sila upang makakapagbigay pugay sa ating Elohim. Utos ito ng ating alahayam. Kaya maraming mga argumento, babalik na naman tayo sa mga argumento ng iba't ibang sikta na wala nang ikapo, hindi na tayo pwedeng magbibigay ng ikapo dahil wala nang temple, wala nang nagsisilbi dahil doon lang dadalhin ang ikapo. Malayo tayo sa Jerusalem. Paano? Kaya nga may sinabi dito, ang ating specific ang sinasabi dito ng ating Elohim. Kung malayo kayo sa templo, hindi nyo naman mabibit-bit ang mga sako-sako at saka dusi-dusi ng mga tupa, kambing at baka. Dahil ito'y annual. Isang bisis sa isang taon dadalhin ng mga Israelita, ng mga Hebrew Israelites, ang kanilang ikapo at doon sila magsiselebrate sa itinalagang bayan, sa itinalagang lugar ng ating Elohim kung saan ay nakatayo ang templo na na-establish at ini-establish ang kanyang pangalan. Yun ang nangyayari. Kapatid, sa panibagong sa kapanahunan natin ngayon, malayo tayo sa Israel, malayo tayo sa Jerusalem. Paano nandito tayo sa so-called Philippines? Pupunta ba tayo doon? May kakayanan ba tayong pumunta doon? Kung ang tight mo sobra-sobra, kasyang-kasya na pupunta ka doon, why not? May pagbabago ba sa utos ng Ama? Why not? Di po ba? Ngunit, okay, dito naman, ngunit, kung hindi maging sapat ang annual tithe mo na makapunta ka, wala na ang templo, gibana. Gibana nga, wasak na ang templo, wala nang templo sa Jerusalem. Kaya nga may mga plano pang itatayo. So paano ngayon wala nang templo? Paano na? Ikakat na rin ba ng bawat isa na sumusunod sa ating alahayam ang tithing? Merong ibang paraan, mga kapatid, na isa katuparan pa rin ang utos na ito. Okay, tingnan natin kung ano ang ating gagawin. By the way, may bahagi pa ng kasulatan
na ating matitingnan kung mababasa na, kung ating titingnan mga kapatid. Sa kapistahan ng lalong-lalo na sa 7th month festivals, yung mga kapistahan yun, maraming mga nagugulumihan nga na mabasa ang paksang yun o ang talatang yun, dahil may sinasabi doon na selebrasyon ng pagtatapos ng taon. Okay. Meron nga, dahil merong tayong natutuklasan din at naiintindihan, pinapaintindi sa atin ang ating Elohim na although this is a 7th month, declared as a 7th month sa kapanahunan na ni Moses, but prior sa kapanahunan ni Moses, may ibang unang buwan, may ibang hindi man Abib na tatawagin natin, but may first month na hindi ang Abib na ating nalalaman ngayon. Anyway, nagpapahapyaw lang tayo mga kapatid. Tatalakayin din natin pagpapahintulot ng ating Ama. Okay, so magbabalik tayo sa ikapo. Sa ating nasasabi mga kapatid na may mga paraan na hindi or masunod pa rin natin ang kautosang ito. Kahit wala ng mga libita. Di po ba? Ang utos ng ating Ama, annual celebration to spend the tithe, particularly in this passage, particularly in this chapter, in these verses na ating binasa ngayon. Bakit hindi natin gawin? Yung mga pilgrimage na tinatawag, lalong-lalo na sa mga kapistahan, annual festivals, yon. So kung saan mo gustong gamitin ang na-set aside mong tithing, yung tithe, yung tithe, yung ikapo, doon mo gawin. Pagsisilibrate. Kung gusto mong paghahati-hatiin ang annual, ang yearly na tithe mo, doon mo gagastusin sa mga kapistahan, dahil ang mga kapistahan ay may kasiyahan, may selebrasyon. Hopefully naintindihan niyo po mga kapatid ang mga sinasabi natin dito. Hopefully nakukuha ninyo kung ano ang ibig nating sabihin dito. Sinabi ng iba, wala nang libita, wala nang templo, kaya saan pa natin dadalihin ang ating ikapo? Sa ating binasa ngayon, malinaw ang instruction. Okay, uulitin natin. You must be certain to tithe all the produce of your seed that comes from the field year after year. In the presence of Yahweh your Elohim, you must eat from the tithe of your grain, your new wine, your olive oil, and the firstborn of your herds and flocks, in the place he chooses to locate his name, so that you may learn to revere Yahweh your Elohim. Okay, diba? Specifically, doon magsiselebrate, doon mo dadalhin, doon ka magdadala. Okay.
Okay. So that you may learn to revere Yahweh your Elohim always. When He blesses you, if the place where He chooses to locate His name is distant, tingnan nyo ha, you may convert the tithe into money, secure the money, and travel to the place Yahweh your Elohim chooses for Himself. Kaya nga, ngayon kapatid, sasabihin ninyo sa akin, ngayon kapatid, ang pinili nga ng ating Elohim ay ang Jerusalem. Wala ng templo. Paano? Pupunta pa tayo doon? Magsiselebrate? Okay. Sa bawat isa sa atin may kanya-kanyang sitwasyon at location. Our Elohim ay ating nalalaman at naiintindihan that He is an omnipresent Elohim. Sa mga pagtitipon natin ng bawat grupo, kaya nga ito ang nagiging basihan ng karamihan ng mga sikta. Dahil may mga tinatayo silang mga puok, tipanan, bahay-sambahan, fellowship center. Kaya doon sila nagtitipon-tipon. Kaya doon nila dinadala ang kanilang mga tithing. Ang kanilang mga tithe. Kaya nga doon, diyan nagsisimula ang konsepto nila. Dito, sa mga sumusunod at hindi sinipa ang Torah at sumusunod sa mga appointed times ng ating alahayam, meron din tayong kanya-kanyang lugar na itinalaga, na pinili na doon tayo magtitipon-tipon sa selebrasyon ng kapistahan ng ating alahayam, ng ating Elohim. Doon natin dadalhin, doon natin igagasta, doon natin isi-celebrate, doon natin pagbigay-pugay ang ating tithe sa ating Elohim. So that you may learn to revere Yahweh your Elohim always. You must eat from the tithe of your grain. When he blesses you, if the place where he chooses to locate his name is distant, you may convert into money. Sa kapanahon na natin ngayon, hindi naman tayo mga nag-aalaga ng mga kahayupan. May kanya-kanya, iba't ibang uri tayo ng pamumuhay ngayon. Hindi man lahat na farmers. I really believe you know what I mean. I really believe that you understand. Mga trabaho natin, source of income, kumbaga. Dito nga pina-convert ng money, di ba? Ang kanilang mga tithing na galing sa fields. Yun ang gawin ng bawat isa. Okay. Hindi lang diyan nagtatapos, mga kapatid, na tayo ang gagasta rin sa ating naiipon na ikapo. Dahil dito, okay, then you may spend the money however you wish. Then you may spend the money however you wish. Yung converted tithe na in kinds from your fields, sinabi dito in verse 26, then you may spend the money however you wish for a cattle, sheep, wine, beer,
May nakasulat pang beer talaga sa translation na to Okay. Or whatever you desire, you and your household may eat there in the presence of Yahweh your Elohim and enjoy it. Festival Bakit nasasabi dito? Hindi man dito na i-specify na ang paggasta ng tithe ng bawat isa. Pero kung titingnan natin, kung susuriin natin sa ibang passages ng kasulatan na ang kautusan doon sa mga festivals ay merong paghahanda, may handaan. Kaya dito ini-specify ng ating Elohim kung ano. Di po ba, the pagan festivals, ating mga na-observe, di ba annual? Di ba naghahanda talaga, may itinalaga talaga silang mga, may sinit aside. Katulad nilang noon ang aking mga magulang, ang aking grandparents pa, na-observe ko na, naghahanda sila para sa darating na kapistahan na itinalaga ng kanilang patron. Pagkatapos pa lang ng buwan na kanilang kapistahan, sa kasunod na buwan, bumibili na sila ng biik, bumibili na sila ng batang baka. Inaalagaan nila dahil inihanda, handa yun para sa kabistahan na darating. Yung konsepto nandun, nakikita natin yung konsepto nandun, sorted dito sa binasa natin. Mali lang ang application, mali lang ang pinaglalaanan. Okay? Dito, ganun pa din. Kaya pala, ang ating Elohim ay may utos sa bawat isa na mag-sit aside ng ikapo dahil ito ang gagastahin niya, ito ang i-enjoy niya to the annual festivals na sinit, ina-appoint ng ating Elohim na isi-celebrate. Diyan pala natin gagamitin. Kaya malinaw na hindi naputol ang tithing. Kahit sa bagong tipan, hindi naman nag-upos ang Misaya ng tithing, di ba? Nung sinabihan sila, bakit hindi kayo nagbibigay ng 10% doon sa pamahalaan? Di ba? Ang Misaya mismo nagbibigay. Kinuha niya doon sa isda yung pinambigay para sa buwis. Para sa tithe. Kapatid, buwis yun Ganon din yun na konsepto, mga kapatid, mga kaibigan. May mga percentage lang, iba't ibang klase lang ng percentage. Kumbaga buwis din natin yun sa ating Elohim. Yung ikapo, buwis natin yun sa ating Elohim. Siya ba ang gagasta? Para sa kanya pa rin, sa kaluwalhatian ng ating Elohim pa rin. Ngunit tayo pa rin ang nag-i-enjoy, mag-i-enjoy noon. Hopefully mga kapatid, nakakapagbigay tayo ng insight sa mga bago pa dito.
or sa mga hindi pa nakatuklas sa kung ano man ang natutuklasan ng inyong kapatid. Ngayon, balikan natin ang pagbasa sa kasulatan na walang tinutulak at walang kinakabi. Lahat pagsikapang sundin, pagsikapang intindihin sa gabay ng set-apart spirit, ng banal na espiritu na tinatawag ng karamihan. Malinaw dito, okay, hindi lamang sa mga Levita, dito sa last verse. Tingnan nyo ha, mga kapatid, kung ito ba'y kasiyahan, selebrasyon, kapistahan. Tingnan ninyo. In verse 29, dito nasasabi. Okay. Then the Levites, because they have no allotment or inheritance with you, the resident foreigners, yung mga dayo na naninirahan sa mga bayan natin, the orphans and the widows of your villages may come and eat their fill, so that Yahweh your Elohim may bless you in all the works you do. So ang ikapo natin, mga kapatid, o pwede nating ibahagi. Walang Levita sa ating kapanahunan ngayon na ating nalalaman. Wala tayong nalalamang Levita sa ating komunidad. Pero maraming orphans, maraming balo, maraming foreigners. Don't get me wrong when I say foreigners, dahil ang mga nalalaman lang natin, naiintindihan natin pag sinasabi natin foreigners, ang mga foreigners, ang mga dayo na ito ay yung mga may mas maraming pera. In a big picture, mga kapatid, mga kaibigan, yung annual tithe natin, mga kapatid, merong sapat itong kakayanan na makatulong para sa ating kapwa na nangangailangan. Kahit walang templo, yes, walang templo. Pero wag mong sabihin, kapatid, kaibigan, na isit aside mo na ang tithing dahil wala ng templo. Kung ikaw ay nakakaunawa sa mga appointed times ng ating Elohim, ng ating alhayam, doon mo gagamitin, doon mo gagastahin, doon mo ipagdiwang, doon mo bigyan ito ng kapurihan para sa ating Elohim. May nilabag ba tayong utos dito? I don't think so. Sa ating binasa, wala. Para sa akin, mga kapatid, sa pagkakaintindi ko, ewan ko sa inyo, pero sa pagkakaintindi ko, itong specific na passages na ating binasa ngayon ay nagtutukoy ng bawat isa na nagsisikap na makasunod sa kanyang kalooban is not bound by any entanglement to do His will. Kaya walang rason na hindi tayo makakapag-celebrate ng Feast of Unleavened Bread or Passover, Feast of Unleavened Bread, first fruit. Feast of Trumpet na tinatawag. Feast of Tents. Kasi yung atonement hindi naman tayo gagasta. Hindi nga tayo kakain Mag-aayono nga tayo.
mga selebrasyon na itinalaga ng ating Elohim. Yung tithe pala natin, ang ating pinaka-preparation. Ito nga. Mas binibless pa tayo ng ating Elohim. Hindi lang tithe ang ating isi-celebrate. Hindi lang ang tithe ang ating maibabahagi sa mga nangangailangan. Kundi, araw-araw tayong makakapagbahagi sa mga nangangailangan. Na binigay, na bigat, or na ibinigay ng ating Elohim na gustong tulungan. Hallelujah. Hopefully mga kapatid, sa sinabi ko kanina, sa nasabi ko na kanina na hopefully nakakapagbukas ito ng panibagong kaalaman o pag-aalam sa mga kasulatan na meron tayo ngayon at nagsisikap na masunod. Hallelujah. Once again, happy Sabat sa ating lahat mga kapatid, and be blessed. Hallelujah. Ingat tayong lahat. I love you all. Shalom.